You take care of yourself, ha? Okay? Goodbye. Napahikbi si Nerissa na magsimulang humakbang palayo si Mark. No, hindi niya ito pwedeng paalisin ng ganun na lang. Hindi niya ito paalisin na hindi malinaw sa kanilang lahat. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Saan ka ako late? Tumigil ang binata sa paghakbang. Saglit na nanahimik. Huwag mo akong pahirapan, Risa. Mahinang tugon nito. Hindi lumilingon. Huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ko. Do you even know I'm hurting right now? May idea ka ba na nagkakapira-piraso ako ngayon? Huwag mo rin akong pahirapan, Mark. Umiiyak na balik niya. Bukod sa pagbabalita naka-move on ka na kay Teresa, ano pa ang gusto mong sabihin? Damit ni Risa, I came to say I love you, okay? Galit nitong baling sa kanya. Tuluyan na siyang napahagulgol. Ano? Sabi ko I love you. Nalimutan ko na si Teresa. Dahil ikaw na ang umuukupan ng isip ko. Iniisip kita araw at gabi. Iniisip ko ang bawat tingin mo, ang bawat ngiti, ang bawat halakhak, ang bawat kilos, ang bawat... Napabuntong hininga si Mark. Iniisip ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Frustrated nitong sabi. Namumula na ang mga mata, tanda na nagbabantang mga luha. And then I realized hindi ka lang laman ng isip ko. Tuluyang tumulo at naglanda sa mga pisngi ng binata ang dalawang butil ng luha. Laman ka na rin pala ng puso ko. Yung kwentong binasa mo sa akin. Tinanong mo ako kung paano kung ako yung lalaki roon. At paano ko yung bibigyan ng wakas. 5 months ago, mas gusto kong bumalik ang lalaki sa girlfriend niya. But now ang gusto ko ay panibagong buhay kasama ng asawa ko dahil mahal ko na siya. Dahil napalitan na niya sa puso ko ang ex-girlfriend ko. Because I'm crazy about her now. I'm in love with you. Nitong may pakumpas-kumpas pa ng kamay. Nanginginig ang mga labi ni Nerissa. Bakit hindi ka nagparamdam? Tanong niya. Parang puputok ang dibdib sa saya. My goodness, mahal siya ng lalaking mahal niya. Ng lalaking ama ng kanyang anak. Dahil gusto kong ayusin muna ang lahat. Gusto kong ayusin ang sarili ko. Ayokong ibigay lahat ng kalahati lang ng puso ko. Gusto ko tong ibigay ng buo sa'yo. Marahas na tinuyo ni Mark ang mga pisngi. Saka huminga ng malalim. Hindi ko lang napaghandaan na naiibig ka sa iba. Mapait nitong usal. Dapat bang sinabi ko sa'yo noon na hintayin mo ako, Risa? Nahintayin mo ako dahil babalik naman ako. Aayusin ko lang ang buhay ko. Ganun ba dapat, Risa? Tanong nito. Siguro dapat nga yun ang ginawa ko. A tear fell again and Mark looked away. Nasa mukha nito ang hindi maitagong sakit at pagsisisi. Aalis na ako. I think I've already said my piece. Your daddy has no faith in me. Sabi ni Nerissa sa kanyang tiyan. Ramdam niya nang matigilan ng binata. Nagpatuloy siya sa pagkausap sa anak. Mababa siguro ang tingin niya sa akin na akala niya ay pumapasok ako sa isang laro ng ganun na lang. Tumulo ang kanyang mga luha. Your daddy doesn't know I've been loving him for so long. That I am his number 1 fan. Kaya na magkaroon ng pagkakataon si mami na makasama ang daddy mo. Hindi niya yon pinalampas. Na kahit na isang laro lamang yun ay sumigi pa rin siya. Hindi alam ni daddy na naghihintay ako. Umaasang isang araw ay susulpot siya sa pintuan ko. Na makikilala ka niya. Humakbang ang natitilihang si Mark palapit sa kanya. What? What do you mean, Risa? Nakalapit ito. Lumuhod at sinapong nanginginig na mga kamay ang kanyang mukha. Tumingin ang binata sa kanyang mga mata. At nakita ni Nerissa ang pag-asam sa mukha nito. Naroon ang saya para sa nasisilip na pag-asa.
Nakasungaw sa mga mata ang pagmamahal na sinasabi nito kanina. Pero Risa, who was that guy in the park? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mark. A friend, definitely not the father of my child. Hindi nagawang tapusin ni Nerissa ang sasabihin dahil sinakop na ni Mark ang kanyang bibig. He kissed her hungrily. Nagmamadali pa rin ang hagod ng mga labi nito laban sa kanyang mga labi. Pero hindi katulad kanina na may galit at depresyon. Ngayon ay puno iyon ng pangungulila at pagmamahal. Nerissa felt the love. Sumagot siya sa halik ni Mark. Tinatanggap at tinapatan ang kaagresibuhan nito. Ipinaramdam din niya ang pangungulila sa kanyang halik at sinisigurong naroon din ang pagmamahal. Sabay silang nagbawi ng hininga habang magkadikit ang kanilang mga noo. I love you, Nerissa. I love you too. Nang makabawi ng kaunti sa paghinga ay muli nilang inapuhap ang mga labi ng isa't isa. Sa pagkakataong iyon ay mas maigting, mas mainit, mas mapusok. Nerissa's mind went to mush, swept up in the power of his merciless passion. She eagerly surrendered her body, melting to his. Binuhat siya ni Mark. Nasaan ba ang room mo? Sa taas, sabi niya. Habang naglalakad ay patuloy siyang hinahagka ng binata. The kiss was exquisite, mind-dragging. Hindi na nalaman ni Nerissa kung paano sila nakarating sa kanyang silid. But then, they were suddenly there. At wala nang saplot. Hinagkan at dinaman ni Mark ang bawat sulok ng kanyang katawan. Napapaliyad siya. Napapaarko sa kanyang nararamdamang sensasyon na sumasabog sa kanyang katawan. Nakakalunod ang sarap. Dahil oo, mas masarap. Mas nakakakiliti dahil mahal na siya ng binata. Mas pleasurable. Mas nakakabaliw. Mas sa lahat ng bagay. Hinihinga na tinawag ni Nerissa ang pangalan ni Mark nang ihiga siya nito sa kama at nang mapatingala siya sa kisame. Mula sa paghalik sa kanyang dibdib ay tiningala siya ng binata. Isinenyas naman niya rito ang kisame. Tumingala si Mark. Doon ay nakita nitong isang poster nito na nakadikit. Wow, nakakapilyo ng tingin at ngiti ng binata sa poster nito. Yung klase ng tingin na talaga namang nakakalaglag panty at nakakapanginig ng tuhod. Nginisihan siya ni Mark. I can imagine kung anong ginagawa mo sa poster na yan. Anito, pilyong kislap sa mga mata. Bumungis-ngis si Nerissa. Katulad ng mga fans mo na nahuhumaling sa'yo. Ginagamit niya sa pagpapantasya. Ano pa ba? Sumeryosong binata. I'm not a fantasy anymore, my love. This is reality. Reality, yes. That was reality. Are you mine, Mark? Oo, sa'yo lang. I love you and I will make love to you over and over again. At muli na namang may naganap sa kanilang dalawa. Thank you for taking care of this gift. Kanina sa park I was so hurt. Sabi ko ako dapat ang nasa posisyon ng lalaking yun. Ako dapat ang katabi mo, ang iningitian mo, ang ama ng baby mo. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Napakawalan ko ang isang napakahalagang pangyayari sa buhay ko. And that I am broken-hearted once again. Nag-conclude ka kasi agad, pagpaparinig niya. Natawa si Mark. Masisisi mo ba ako? Hinaplos nito ang kanyang tiyan. I'm so excited to hold this little angel in my arms. 4 na buwan na lang, baby. 4 na buwan na lang. Kumilos ang binata at pumantay sa kanya. Nakadapa pa rin sa kabinigyan ng maliliit at matutunog na halik ang kanyang mukha. Hinawakan ni Mark ang kamay niyang humahaplos sa panga nito. Tiningnan nila ang isa't isa. Itinaas ni Nerissa ang kamay at hinaplos ang prominenteng hugis ng panga ng binata. My love, sabi ni Mark. Ano yun? Tanong naman ni Nerissa. Hinawakan ni Mark ang kamay niyang humahaplos sa panga nito. Saka iyon hinagkan bago siya muling tiningnan.
I don't have a ring right now, but will you marry me? Pakiramdam ni Nerissa ay nanlaki ang kanyang ulo sa narinig. Her heart was somersaulting. Marry you? Nanginginig ang kanyang mga labi kasabay ng pangingilid ng mga luha. Tumango si Mark. Will you marry me? Maging ito ay namasa ang mga mata. Nakangiting pinahid nitong tumulo niyang mga luha. Bumuo tayo ng isang masaya at puno ng pagmamahal na pamilya, Risa. Sa tingin mo kaya mong tumira sa Spain? Uuwi rin tayo rito from time to time. Don't worry about the language. Tuturuan kita. Sa bahay namin ay mas English at Tagalog ang form of communication. But of course, magsasarili tayo ng bahay. Oh Mark, she cried. Hinagkan niya ito pagkatapos ay tumango. Yes, I will marry you. Sasama ako sa iyo kahit saan, as long as you love me. That I can promise you. Listen, kailangan kong bumalik sa Spain mamaya. Sa Catalonia gaganapin ang second round ng season. That's the day after tomorrow. Pagkatapos nun mahigit 10 na uli bago dumating ang third round. Alam ko ang schedule ng race nyo. Nakangiting sabi ni Nerissa. Natawa si Mark. Yeah, right. So after the second round of the race, babalik ako dito with my family. Pagpapaalam ka namin sa pamilya mo. Aayusin natin ang papers mo, ninyo ni baby. And then kapag naayos na ang lahat, pupunta na tayo sa Spain. Wow, sounds great, sabi ni Nerissa. Pero gusto ko sana makasal sa simbahan sa amin. Pangarap kong makasal sa simbahan namin sa probinsya. Of course, my love, sabi ni Mark. Magpapakasal tayo doon. We will also have some ceremony in Spain. Alam mo bang may hinala ang pamilya ko na babae ang dahilan kaya bumalik na sa normal ang buhay ko? Talaga? Tanong ni Nerissa. Ngumisi ang binata. They're expecting you. Lalo silang magugulat kapag nalaman nila ang tungkol sa ating munting anghel. Anito at muling sumeryoso. Risa, kapag nandun na tayo, please make me your diary ha. Sasabihin mo sa akin kung nalulungkot ka doon, kung nahihirapan ka, kung sa tingin mo pinababayaan kita, kung napapasobra ang pagdikit-dikit ng fans at nagseselos ka, kung nawawalan ako ng oras, kung nahinto si Mark nang itinapat ni Nerissa ang sandaliri sa mga labi ni Mark. Pangako, alam kong gagawin mo ang lahat para sa atin. But I'm warning you you will lose a lot of female fans kapag nalamang may asawa at anak ka na. I don't care. Bale walang sabi ng binata. Mapapasakin naman ang kahulugan ng mundo ko. Hindi ako nananaginip lang, hindi ba? Naiiyak niyang tanong. Umiling si Mark. Hindi. Realidad ito, my love. Anito bago inangkin ang kanyang mga labi. Ang lalaking pinapantasya lamang ni Nerissa ay magiging asawa na niya. Alam niya na hindi magiging madali ang buhay sa Spain. At baka mahirapan siya mag-adjust pero kakayanin niya ang lahat. Alam niya na hindi siya pababayaan ni Mark. Basta nagmamahalan sila ay kakayanin nila ang lahat. Hey, sa unang gabi natin sa Spain, gusto ko suot mo ang racing suit mo Kagat labi niyang usal. Kinindatan pa niya ang lalaki. Complete racing gear. Ha? Bakit? Iyon ang tanong ni Mark. Napatawa si Nerissa. Dahil pantasya kong hubarin sa katawan mo ang bawat piraso ng racing suit na yun, mula ulo hanggang paa. I will kiss and brand every inch na mahuhubaran. At pag wala ka na sa plot, I will dance on your lap. Pilya niyang wika sa mas pinababang tinig, saka kinagat ang labi. Umungol ang binata, ungol ng nasindihang pagnanasa. Risa, you're making me hard again. His eyes became intensely hot. Agad din naglagablab ang apoy sa kanyang kalooban. Nagsimula na ulit itong halikan at haplusin ang kanyang katawan. Bigyan mo ko ng listahan ng mga kapantasya mo at bibigyan natin niya ng katuparan. Our life will surely be exciting and hot. Magiging mahaba ang listahan, tugon ni Nerissa at napaungol ng kukubin ng binata ang kanyang dibdib. At masahihin yun. Tinagilid siya ni Mark ng higa, saka patagilid na humiga rin ito sa kanyang likuran.
He would take her from behind. Good. Listahan mo plus listahan ko. Siguradong hindi tayo mauubusan ng gagawin. Hinawakan nito ang kanang hita niya at bahagyang itinaas. Nerissa was burning, excited and tingling. Her heat was wet, eager and wanting. With that endless list, I will always be excited. Nakaganyan labi nang maramdaman ang pagposisyon ng ulo ng sandata ni Mark sa bukana ng kanya naghihintay na kasilanan. The sweet madness had begun, but this time it was more intense. Excited to come home. Kasabay ng pagbigkas ng binata sa salitang home ay ang pag-ulos nito at pagpasok sa kanyang kaharian. Umungol si Mark ng tuluyang sakupin at yakapin ang basa niyang init na matigas na perlas nito. Napasinghap si Nerissa. Ang haba, laki, tigas at init ng binata ay nagpasinghap sa kanya. He filled her wonderfully. The long, hard and gorged shaft throbbing inside her was pure ecstasy. She closed her eyes as she parted her lips, enjoying the slow, sweet burn of her body surrounding his. Lagi akong maghihintay. Habol ang hininga na usal niya. Mark beat her shoulder. Ang isang kamay nito ay ipinangsuporta sa nakaangat niyang ulo. Pagkatapos ay lumabas ang kahandaan ng binata. Ikaw lang ang uuwian ko. Nito bago muling umulos. Napaungol si Nerissa at nararamdaman niyang lalabasan na siya. Masarap magtampisaw sa dagat ng kaligayahan. Lalong masarap lumangoy roon kung itinitibok ng puso mo ang iyong kaulayaw. I love you, Nerissa. Sambit ni Mark. Habang patuloy ang pag-ulos nito sa kanya. Palalim ng palalim. Pabilis ng pabilis. His shaft throbbed and swelled fuller, tightening each time her heat clasped and released him. Ikaw lang ang pantasya ko, Mark. Ungol ni Nerissa. The pleasure was coming wave after wave. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso at pinapangapusan siya ng hininga na parabang hihimatayin sa sarap. The rapture was too much. Sabay sila ni Mark na naglabas ng ungol na dulot ng pisikal na luwalhati at sarap na dulot ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Hindi na yon isang laro, lalong hindi produkto ng imahinasyon. This was the start of something new, something hot and wonderful. Itutuloy.